Tumayo po tayong lahat bilang paglalako sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 6 verse 11 to 18. Galatians chapter 6 verse 11 to 18. See what large letters I use as I write to you with my own hand. Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Thank you very much, Doc Casey. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Amen. Last week ay nagpasimula na tayo dito sa ating conclusion. Ika-6 na kabanata ng sulat na ito ni Apostol Pablo. At nakuha natin ang unang bahagi. Ito ay talatang 1 hanggang 10. At naniniwala ako na itong bahaging ito ay nagbibigay na si Apostol Pablo ng mga bagay na mahalagang maunawaan o maisabuhay ng mga mananampalataya. Unang-una ay sa mga taga-Galacia. Nakita natin na siya ay nag-focus na sa kanila at nagbigay siya ng mga ilang tuntunin, mga practical na pamumuhay sa ganon ay makakilos o makagawa ang banal na espiritu sa kanilang buhay. Isa rin yan sa isang bagay na kailangan ay ma-realize ng mga Kristiyano na napakahalaga na makita natin na talagang kumikilos ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Can you say amen? Amen. Sa bahaging yon ng Galacia ay nakakita ko ng 4 na ibinigay ko sa inyo. Ito ay tungkol sa kanilang kaugnayan nga sa iglesia. At ibigay ko lang na madalian ang mga puntos na isiniwalat ko sa inyo sa nakaraan. Number 1 is restoring a fallen brother in gentleness. Yan ay pinaliwanag ko sa inyo sapagkat tila may kakontra yan sa aklat ng Timoteo tungkol sa mga gagawin naman sa mga leader na nagkakasala na nangangahulugan na ang sinasabi o tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa Galacia ay mga ordinaryo o kaya ay mga layman ang tawag na sila ay laging isipin na ma-restore sa kanilang pananampalataya. Yun ang lagi nating goal. Ano bang uri ng tao, siya man ay leader, elder, o kaya ay may mataas na kalalagayan, we should always aim to restore them. Not to condemn anybody. Yan ay buhay ng ating Panginoon Kristo na ipinakita niya doon sa nahuli na babae sa pangangalo niya sa John chapter 8. Pangalawa na ibinigay ko sa inyo is maintaining humility and personal accountability. Na sa lahat ng bagay ay wala tayong may pagmamalaki at alam natin na tayo ay may pananagutan sa isa't isa na pananagutan din naman natin sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo at maalala na napakahalaga ng tugon natin maging sa mga negatibo na gagawin laban sa atin. Ito ang batas ni Kristo, that we should respond well because hindi lamang yung gumagawa ng mali ang pananagutin ng Panginoon, kasama rin po tayo na ginawa ng mali base sa ating tugon sa kanilang ginawa sa atin. Yan ang batas ni Kristo sa Matthew chapter 5. Sa pangatlo ay sinabihan sila na suportahan ang mga nagpapakalat o mga
tagapangaral ng mabuting balita, ito ay sagutin din ng mga mananampalataya. Ang ating pang-apat ay ang pagpapatuloy na gumawa ng mabuti sapagkat tayo ay itinalagang gumawa ng mabuti. Hindi tayo naniniwala na wala tayong gagawin ay maliligtas tayo. We were designed to do good. We were designed to obey the law of Christ. We were designed as a church to give Him glory by our works. At malala ko yung sabi ng 2 Corinthians 5:10 na lahat ay pananagutin ng Diyos sang ayon sa kanilang mga ginagawa, mabuti man o masama. Amen kayo. Amen. So, tinawag tayo ng Diyos para sa ikaluluwalhati niya. We became priest na meron tayong mga gagawin. Saserdote tayo lahat. Nais ko sabihin sa inyo, hindi lang mga lalaki ang itinalagang saserdote sa New Covenant, pati mga babae, sapagkat kayo ay nagtataglay din naman ng Espiritu ng Diyos. Huwag kayong maniwala na mga lalaki lang ang kailangang maglingkod at sila lang ang kailangang mailagay sa mga gawain sa ubasan ng Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ay binibigay ng Diyos sa mga tao para sila ay makapaglingkod ng tama sa Diyos. Una'y tinuturuan tayo, meron tayong mga leader na nag-guide sa atin, and then tayo naman ay dapat maging masunurin, maging sa conviction ng banal na Espiritu sa atin. Can you say amen? Amen. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo po ay nasa last message na. At purihin po ang Diyos. Nais kong palakpakan natin siya sapagkat tayo ay nagkaroon ng 13 mensahe sa aklat na ito. Ako po ay nag-iisip na sa pag-aaral sa Galacia, hindi ko na kailangan gumawa ng panibagong video. Ito ay i-require ko na lamang sa mga estudyante sapagkat ito ay nandoon sa konteksto, nandoon ang mga pamantayan kung paano tuklasin ang mga iba't ibang bahagi nito. Ganyan po ang ginawa natin sa aklat na ito. Ito yung mga katotohanan na nakuha natin. Purihin po ang ating Diyos na dakila. Ang tema natin para dito sa ating huling bahagi ay glorifying in the cross of Christ rather than human achievements. Glorifying in the cross of Christ rather than human achievements. Dito sa ating teksto ngayon, nakakakita na naman ako ng 7 bagay na aking ibabahagi sa inyo. 7 parts ng ating teksto. Naniniwala ako na sa huling bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay ibinibigay niya na yung pinakamahalaga para sa mga mananampalataya sa Galacia. Una sa lahat, dahil wala nang kaibahan ang mga Hudyo at mga Hentil na Kristiyano, ay isinulat nga rin ito para sa ating pakinabangan, sa ating pananampalataya. So napakahalaga ng mga bagay na ito. Abangan ninyo yung 7 parts na ito o 7 points na ito na aking ibibigay sa inyo from beginning verse 11 to verse 18. At ngayon ay pupunta na tayo sa ating unang bahagi at ito ang verse 11. Sa verse 11, sabi niya, "See what large letter I use as I write to you with my own hand." Diyan ay sinasabi ni Apostol Pablo na para bagang nagbibigay siya ng diin sapagkat nilakihan niya yung mga letra sa kanyang sulat sa kanila. Hindi ko alam eksakto kung anong ibig sabihin ni Pablo ng pagbibigay niya ng malalaking letra sa mga taga-Galacia. May mga naiisip akong rason kung bakit niya sinabi ito. Pag nakita nyo doon sa Galacia, Kabanata 4, ay sinasabi ni Apostol Pablo na mahina ang kanyang mga mata. So minsan, ang mga mahina ang mata ay kailangan magsulat sila ng malalaking letra. Amen? Hindi para sa kanilang mga sinusulatan, kundi alang-alang sa kanila rin habang sila ay nagsusulat. Well, nararanasan na natin yan sa panahong ito sapagkat tayo ay nagkakaedad na. Pero sa tingin ko ay isa rin dahilan ni Apostol Pablo ay sapagkat nais niya na bigyan ng diin ang bawat sinabi niya rito sa mga taga-Galacia. Nakita naman natin
kung gaano kaganda, kahalaga ang mga isiniwalat niya rito sa ating mga mensahe na nakuha rito. Sa akin, para wala akong itatapon, ang dami kong natutunan sa aklat na ito. Higit sa lahat ay naniniwala ko na tayo ay tumarabaho sa konteksto ng kaisipan ng author. And that's the work of the Holy Spirit for us, na ipaalam ang tunay na layunin ni Pablo sa lahat ng mga bagay na ito. Ang mahalaga rito ay kinukumpirma ni Apostol Pablo na siya ang sumulat sa aklat na ito sa mga taga-Galacia. Sapagkat alam po ninyo, pag tinignan ninyo ang mga isinulat ni Apostol Pablo sa mga iba't ibang iglesia, ang aklat na isinulat ni Pablo sa New Testament, I think is 13, mula Roma hanggang Philemon. So yan ang mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo. May mga personal letter, may mga sulat sa mga iglesia. So bilangin po niyo, I think there are 13 books or letters na ipinadala ni Pablo sa mga iglesia. At ganyan kadami ang sinulat ni Apostol Pablo. Ang punto ko dyan, mga kapatid, ay si Pablo minsan ay sa tingin ko hindi siya ang nagsusulat sa lahat ng bagay. I think sa aklat ng Romans ay sa bandang huli ay sinabi ng isa doon ay Tertius. Tertius ang kanyang pangalan, na sinasabi niya na siyang sumulat dito. At parang naniniwala ako na ito ay parang tagasulat ni Apostol Pablo. Later on, maging sa unang Korinto, meron siyang kasama diyan. Sa ikalawang Korinto, I think si Timoteo ang kasama niya diyan. Sa iba't ibang aklat, si Pablo ay meron pong mga tagasulat malamang sa kanyang ginagawa. Pero itong sa Galacia, personal talaga niya na ginawa ito sapagkat kailangan ay hindi siya magkamali. Bagamat hindi naman siya nagkamali sa mga ibang sinulat niya sa patnubay ng Banal na Espiritu, pero dito may ibig sabihin na talagang pinersonal niya ang aklat na ito at nakita naman natin ang halaga nito para ang iglesyang ito ay ma-restore niya doon sa kanyang dating kalalagayan. Can you say amen? Amen. Tayo man mga kapatid ay may mga ibang pamamaraan sa mga bagay na ginagawa natin, and sometimes ay kailangan natin itong personal na bigyan ng pansin. Halimbawa, there are Bible studies na hindi ko kailangan pumunta roon. There are things na kailangan ay hindi na ako ang gagawa and I need to send somebody or ask somebody to do it. Ganyan ang kalalagayan din naman ni Apostol Pablo. Dito, mga kapatid, ay hindi na tayo nangangailangan na tanggapin na si Pablo ang sumulat pa nito. I think the most important thing na makuha natin dito ay maunawaan natin ang kanyang ninanais para sa iglesia nito. Hindi na yung personal na penmanship ni Pablo ang kailangan natin, kundi yung mensahe na may apply natin sa ating mga buhay. Can you say amen? Amen. Makita nyo, mga kapatid, itong aklat na ito, makikinabang tayo kung naisasalamin natin ang ating buhay sa sulat na ito ni Pablo, doon sa mga mensahe. At ako'y naniniwala na lahat tayo ay nagkaroon ng pansamantalang evaluation sa mga bagay na ito na isinulat ni Pablo. And then, another question is, did we have some convictions na kailangan natin talikuran ng mga bagay sa ating buhay? Mga kapatid, don't miss that very important part of listening to the Word of God. That any conviction that you have na ibinibigay ng Banal na Espiritu sa katotohanan, huwag mong palagpasin para sa ganon ay makinabang ka. Hindi ko sinasabing agad kang itinatakwil ng Diyos sa hindi mo pagsunod sa iyong conviction. He is a God who is patient, pero hindi laging ganoon ang Panginoon na kailangan ay paulit-ulit sa atin ang kanyang conviction. O kaya baka naman ay binibigyan na tayo ng huling pagkakataon ng Panginoon, katulad ng mga ilan sa kwento sa banal na kasulatan. Meron ba tayong conviction na gumawa ng mga ilang bagay dito sa ating narinig na mensahe? And meron ba tayong dapat ay huwag kalimutan
nailista ba natin ang mga bagay nito? Those were important things na makita natin sa ginawang ito ni Apostol Pablo. Punta tayo sa second thing na nais ni Pablo sa kanyang mga sinulatan, at ito ay nasa verse 12 and 13. Verses 12 and 13 says, "Those who want to impress people by means of their flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised keep the law. Yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh." Ngayon dito mga kapatid ay makikita natin ang istrikto ni Pablo talaga pagdating sa nangyari sa mga taga-Galacia na hanggat maaari ayaw nilang paulit ito sa kanila. Sa observation ko sa lahat ng mga aklat ng Biblia, lalo na sa New Testament, ay makikita nyo yung laging exposition ng mali. Marami ay hindi nakikita ang bagay na ito. Try to read that because I just did 11 videos of Bible survey mula Old and New Testament. Pero nakita ko na sa lahat ng mga nasa New Testament ay laging talagang pinag-iingat tayo, hindi lamang ng mga alagad, kundi ng Panginoon sa mga kamalian. Nagiging totoo sa atin ang sinasabi ng Biblia na the devil have deceived the entire world. Naniniwala tayo sa bagay na yan. And then pagkatapos ay sinasabi niya na He controls the entire world. He's the God of this world. Mga kapatid, itong mga salitang ito ay kailangan bigyan natin ng pansin sapagkat hindi ito parang palalagpasin lang sa ating mga tenga na ang diablo ay seryoso sa kanyang ginagawa. At salamat sa Panginoon sapagkat siya naman ang nagbibigay ng mata na nakakikita sa gawa ng diablo. Pero kailangan nakabase tayo sa salita ng Diyos at ang sabi nga sa 2 Corinthians 2:17 ay, "For we are not unaware of the schemes of the devil." Mga kapatid, it's not only knowing God, we must also have to know the devil. Sapagkat talagang grabe ang nais niya. He wanted you to be destroyed. He came to steal, to kill, and destroy. Destroy means destruct you to eternity. Yan ang aim ni Satanas sa buhay natin. Alam niyo, isang bagay na kalimitan ay nalalagpasan na makita sa Biblia, hindi lamang yung image ni God ang nasa tao, maging yung kanyang hininga, pero meron tayong nakakaligtaan kalimitan. Alam ba ninyo kung ano yun? It's the likeness. God created him in His image and in His likeness. And later on, He breathed the breath of life into his nostril. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Katulad ng sabi ko, kasi ito ay nakakaligtaan ng marami. Maging ako ay minsan nabuksan ako kamakailan tungkol sa katotohanan ito. Bakit galit si Satanas sa tao? And because man, human, ay gano'n ang form ng Panginoon nung siya naparito. He was in the image and likeness of God. That likeness is the form of God. Sa langit ay walang pakpak ang Panginoon. Hindi katulad ng mga anghel na may pakpak. And so, pag tinignan pa lang ng diablo ang tao in the likeness of God ay kahawig ito ng Diyos. Walang pakpak. And sabi ko in eternity, hindi bentahe ang may pakpak, kundi parang pagiging alipin. Sinabi ko lang yon in the extreme word para makita nyo na mukhang i-exalt tayo ng Diyos sa bandang huli at kaya kong patunayan ito, itong sinasabi ko, because tayo ay magtagumpay o nagtagumpay sa kasalanan. And that's the importance of having the goal of being Christ-like. Para sa ganon ay patuloy tayong tulungan ng Banal na Espiritu na mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng kasalanan because we will reign with Christ in eternity. Amen. Amen. So, tandaan natin ito. But anyway, mga kapatid, I'm talking here about verses 12 and 11 na kung saan ay ini-instill pa rin ni Apostol Pablo ang kanyang mahalagang iwan sa kanila. And that's one thing
is not to be deceived again with this good-looking outside na mga katuruan o kaya ay nakakaengganyo, mga kapatid. Lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong maniwala na kapag mas maganda kaysa sa salita ng Diyos ay okay yan. The devil always uses good things, attractive, rather than the truth. Christ can only use the truth. Amen. 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 That's the difference of the Lord Jesus Christ. Kaya pag wala ka na sa katotohanan, kahit anong ganda ng sinasabi mo, mga kapatid, maging maingat kayo sapagkat ganyan ang diablo. Amen. So, if you do not spend time with your Bible in reading and studying and listening, mga kapatid, very dangerous ang ating time. Kailangan natin gawin ang bagay nito. Now, we can see some of the marks of these false teachers na binanggit ni Apostol Pablo rito. Desire for outward religious appearance. Desire for outward religious appearance. May napanood po ako. Medyo natatawa ako. Parang maganda. Pero sabi ko nga, you can never attract me with good-looking outside religiosity. Now, itong taong ito ay matanda na nakaupo sa wheelchair. Yun pala, ay mag-o-ordain siya ng papalit sa kanya. At nakaupo siya doon sa wheelchair at inalis yung kanyang sapatos, pinatayo yung isang lalaki at yung lalaki ay isinuot niya yung sapatos, sabi ng mga nanonood, wow, eksakto, eksakto. The meaning of that daw ay sapagkat ipinapasa sa kanya ang pagiging bishop nung nakaupo sa wheelchair. Wow, ha? Mga kapatid, did Paul, did that? Ginawa ba ito ng mga apostol? Ang itinuturo ng Biblia is laying on of hands. Ipinapatong nila ang kanilang mga kamay. And, mga kapatid, we are not so much about position na katulad sa ating kapanahonan. Ipinapakita ko lang sa inyo na may mga pandarayang anyo. At yan ang sinasabi ni Pablo rito, na they desire for outward religious appearance. Parang tama, no? Parang maganda. And then, one of the things that they avoid persecution. So how can we avoid persecution? I know one thing. Don't talk straight. Don't talk against sin is the way to elude persecution. Pero, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo dito rin sa aklat ng Galatia, kung ako ay nagnanais o naghahanap lamang ng kaluguran ng tao, hindi na ako pwedeng maging lingkod ni Kristo. Kailangan ay mahalaga sa atin na tayo ay nagsasabi ng totoo. Whether they are hurt, whether they are rebuked, whether they are reproved, ay mahalaga ay sinasabi natin ang katotohanan. Inasmuch, mga kapatid, na sometimes we need to be gentle to the people, pero pag ganito preaching talaga at nandun ka sa topic na talagang medyo mabigat ang tinatalakay mo, I think hindi tayo pwedeng magkunwari na katulad ng mga kilala natin na gumagamit ng panlabas na anyo at minsan ay kailangan umiwas silang gumamit ng katotohanan para sa ganon ay walang ma-offend. Pero yan ang isa sa palatandaan na sinabi ni Pablo tungkol dito sa mga mandaraya. They avoid persecution. Through what? Through how? Yan ang mahalaga. Sabi niya, they do not fully keep the law themselves. Alam ni Pablo ang nabuhay sa ilalim ng kautusan. Alam niya na maging siya ay failure. So alam niya na kahit sino na zealous sa kautusan, alam niya na hindi sila pumapasa doon. Alam ni Pablo yan. He talks about that. Dito rin sa Galatia, na sino bang nagsisikap sa kautusan sa ilalim ng sumpa kasi hindi mo naman kaya lahat yan. And without the Spirit of God na siya nating kinaroroonan ngayon, ay ang hirap sumunod din, lalo na sa batas ni Kristo. So they have religious inconsistency, the deceivers na ito. Maraming ganyan sa ating kapanahunan. At daming magagandang salita. Many religious words na mapapakinggan tayo, look beautiful, kaya na-attract ang mga tao. Pero ang mahalaga talaga ay yung katotohanan. And then, sabi niya, the only thing they do this is to boast about themselves na yun ang hanap nila.
That means they desire for glory. Personal desire for glory. Nakakakita ba kayo ng mga ganyan sa ating kapanahunan? Yun lamang paggamit ng mga pamagat na doktor, bishop, father, ano-ano pang mga pamagat na ikinakabit sa kanilang mga pangalan. Yan ay palatandaan na kaagad ng paghahanap ng kaluwalhatian sa kanilang mga sarili. Dito ay isinisiwalat na naman niya para sa ganon ay sana hindi na sila madadaya ulit. Now, mga kapatid, ang tanong ko ganito. Kung si Pablo kaya ay nasa ating kapanahunan, iiwasan kaya niyang ma-offend itong mga bulaang guro na ito? Alam ko ang sagot niyo. Hindi. Kung si Pablo kaya ay nasa ating kapanahunan, gagamit kaya siya ng mga pananalita para lamang hindi maka-offend? Alam ko ang sagot nyo, dahil dito sa aklat ng Galacia ay nakilala natin si Pablo na kahit si Pedro ay kaya niyang i-review sa kanyang kaipokrituhan. Naniniwala ako, kung si Pablo ay nandito sa ating kapanahunan, he will never refrain from telling the truth, rebuke those who are in error, especially the false teachers. Amen. Diyan natin makikita kung sino ang nagsasalita ng katotohanan. Amen. And sana po ay kilala nyo ang mga leader nito because marami akong kilalang leader ng mga grupo-grupo dito sa Pilipinas. And they always seems to be very gentle, very good speaking, and parang ang babait, honest. Mga kapatid, they are not honest if they keep the truth from spreading. Pag hindi sila nagsalita ng katotohanan, I don't believe that they are honest. Punta tayo sa ating pangatlo at dito sa verse 14. Sabi niya, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Narinig ko na itong ginagamit ng marami, pero unawain natin mga kapatid. Ginagamit ito ng marami, I will never boast except for the cross of Christ. Ano ibig nila sabihin doon? That I was not saved of my own. Yung ba ang ibig sabihin ni Pablo dito? Na hindi siya nagpapalaki maliban sa krus ni Kristo sapagkat ang kanyang kaligtasan ay sa krus lamang ni Kristo? No, he is not talking about that. He was not talking about salvation in here. Ang kanyang sinasabi rito, mga kapatid, is that he suffered much. And so he boasts about the cross of Christ. Nagsuffer siya, nagkaroon siya ng maraming problema na yun lang ang may pagmamalaki niya na ganun din naman ang sinapit ng Panginoon sa kamay ng marami. Basahin ko po ito, sinabi niya. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. The world has been crucified to me and I to the world. Tingnan niyo ito. And related to the world, si Pablo, iniwan niya ang kanyang mga assets sa mundong ito. Those are worldly things. At ang sabi ng 1 John 5:4, na ang palatandaan na tayo ay naging anak ng Diyos, hindi na tayo o napagtagumpayan na natin ang sanlibutan. Si Pablo ay talagang napagtagumpayan niya pagiging taga-sanlibutan because he turned away from all his worldly ambitions. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. He was not talking about his salvation. Pero yan ang gamit ng marami ngayon tungkol dito sa I never boast about except for the cross of Christ. Mga kapatid, hindi yun ang sinasabi ni Pablo rito. Ang sinasabi niya ay tungkol sa kanyang adversity, suffering, difficulty, and shame na dinaranas dahil kay Kristo. Ano ang palatandaan na ang mga tao ay pinananahanan ni Kristo sa ating kapanahunan? That they have Christ in themselves. Alam nyo, ang sinasabi ng mga tao ay I have all these things because Christ did it for me. I have my wealth because Christ died on the cross for me. He became poor for my sake. Di ba? Meron nyo sa Biblia? Alam ko yon. Pero kung titignan nyo, iba ang gamit ni Apostol Pablo sa bagay na yon. Dahil iba ang buhay ni Pablo sa ganon. Ano pa mga sinasabi ng mga tao?
Wow! Meron kang bagong kotse, brother. Talagang pinagpapala ka ni Lord. Talagang si Lord lagi mong kasama. Wow! Meron kang kapayapaan sa buhay. Ang tanong, si Pablo ba ganon? Iba kay Pablo. Now, ano ang ipinapakita ko sa inyo? That or those are all misinterpretations of the Scripture. Dahil yung kanilang pundasyon, yung basis nila, agad na mali. Kinukuha na lang niya yung interpretation ng sanlibutan ito. Yan ang nakikita ko rito. So, ingat kayo sa mga magagandang pananalita na iba na ang connotation nito. If we boast about the cross of Christ, then we can boast about our adversities, meaning we serve God and there are temptation, there are difficulties, pero we overcome them through the grace of God. Amen. And we boast about the love of God for us. Verse 15. Sabi niya, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Alam natin, ang tinutukoy niya rito ay mga Judaismo, pagtutuli. Sapagkat yon ang tanda na ikaw ay may katipan o may tipan sa Diyos dahil ikaw ay natuli. Yun ang token ng covenant, ng old covenant, mga kapatid. Pakinig kayo. Ang mga Judaismo ay nakabase sa external ritual or significant things na insignificant sa new covenant, that is circumcision. Ang sabi ni Pablo, what counts is a new creation. Now, hindi niya sinabing new life. New creation means you were born again talaga. Because that's the beginning of a new life. That's the beginning of a new relationship. That's the beginning of everything. Diyan ka nakalaya sa kasalanan, diyan ka nagpapasimula ng bagong buhay. Pag hindi nangyari sa iyo yan, ang new creation, o kaya ay born again experience, wala na. Kaya yung bagay na yan, mga kapatid, ay talagang gustong dayain ng dyablo. Tingnan nyo, ang born again ng marami. Tumingin kayo sa akin dito. Kumuha kayo ng 4 na pastor, kahit magkakaibigan. O kaya, kumuha kayo ng 5 pastor na galing sa iba't ibang denominasyon. 5, may 5 pananaw tungkol sa born again. O kaya, sabihin na natin, meron namang magkapareho. Ano ang punto ko? Na itong born again experience na ito, mukhang ginulo ng dyablo. Diyan pa lang. Alam niyo, mahalaga ang born again sapagkat diyan ka iniligtas ng Diyos sa iyong kasalanan. Can you say amen? Amen. So, yan ang pasimula ng bagong buhay mo. At yan ay gustong guluhin ng dyablo. At ginulo nga niya. So, ano ngayon ang born again talaga? Yan ang dahilan ng ating BRB. Nagpupunta tayo sa kahit saan, basta merong nangangailangan ng tulong tungkol sa bagay nito, pero walang gaanong masyadong interesado. Malala ko, namimigay ako ng audio Bible dito sa Tondo. At alam nyo, talagay ko, may mga 40 akong dalang audio Bible ng distributor pa ako. Makinig kayo rito. Nandun na ako, inimbitahan nila ako, and I am going there na walang bayad-bayad. In-invite ako ng isang kasama kong pastor, nakipag-coordinate siya, and I'm bringing audio Bibles to them, pastors. Pero, ang nakakalungkot doon, at ganoon lagi ang maraming pastor, pagka may bigay, agad magpapalista. So, sa halip na yung mga nasa 40 ang tanda ko na pastor na pupunta sana, ay baka wala pang 20 at marami ay hindi pastor ang dumating. Now, ito ang problema. Nung ako ay, sabi ko, kasi pag ako ay nagdadala ng audio Bible, ang gusto ko, walang bayad pero magpapakain sila. So, yung kanilang ibibigay ay para sa pagkain. Now, yun nga ang ginawa. Anyway, walang problema doon. Pero, ang pakiusap ko dyan ay magse-seminar talaga ako. Magbibigay ako ng seminar.
At sa panahon yan ay naunawaan ko na ang tungkol sa born again na ito, yung BRBR. Na ang born again is not just accepting Christ. So anong gagawin ko sa mga pastor na ito? And I started talking about born again experience in the book of Acts. Alam nyo, yung isang leader doon, pinatigil ako. And masama ang loob ko sana, kaya lang sabi ko, makikipag-away ba ako? Ang sabi ko, Lord, bahala ka. So I stopped, tumigil ako. Pagkakataon na sana yon, pero tinigil niya dahil mukhang iba daw ang sinasabi ko sa kanilang itinuturo. Well, ang alaala ko, nakita ko ang kanyang pangalan na namatay sa COVID. Well, wala naman yan. Pero mga kapatid, ang problema doon ay yung pagpigil niya sa katotohanan na sana ay pagkakataon na para makapakinig yung mga ibang pastor ng katotohanan yan. So yun ang nangyari sa seminar na yon. Ayaw na ayaw ng Diablo na mapakinggan ang marami ang katotohanan ito. Nakita niyo naman sa ating mga seminar. Alam niyo, ang tao, pag nakita nila na nasa Biblia, hindi nila matanggihan, aangkinin yan, akin yan, ako yan. Malala mo yung dalawang saksi na nagpunta sa amin nung araw, nung ako'y nagpapastor doon sa probinsya, sinet up ako na kasama ang tatay ko noon. Sabi nila, nung sila'y dumating, malis yung tatay ko, kaalis lang niya, sabi ko, good morning, nandiyan ba tatay mo? Sabi ko, ay wala po kaalis lang. Pasok po kayo, saglit lang at tawagin ko, kaalis lang. Sabi niya, wag na! Ay, ikaw ba yung anak niya born again? Sabi ko, ay opo. Born again, meron ba niya sa Biblia? Sabi ko, total, may dala naman kayong Biblia, pasok po kayo, pag-usapan natin. So, pumasok po yung dalawa. Kinuha ko yung Bible ko. So, ito po siya. Gusto niya basahin. Binuksan ko sa John chapter 3. At, diba kung binasa niya, sabi niya, born again. Born again din kami. Sabi ko kanina, tinanong niyo ako kung may born again ba sa Biblia. Ngayon nabasa niyo na may born again. Born again na kaagad kayo. Yun ang tao. At ang dami ngayon na ganyan. Basta pagdating sa born again at narinig nila, akala nila born again na sila. Punta tayo dito sa ating panglima in verse 16. Galatians 6:16. Sabi niya, peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God. Diyan ay makikita natin that now Paul is giving his blessing sa mga taong ito. Pero mukhang sinasabihan sila ni Pablo na ito ay hindi pangkalahatan. Ito ay para lamang doon sa follow the rule. Now, there are two kinds of blessings in here. The peace and mercy. Sabihin natin, peace and mercy. Peace and mercy. What is that peace? Peace from God or peace with God are two things. Kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan ng Diyos ay nandoon sa mga sumusunod sa utos. How about that mercy? Ano yung mercy dyan? Bakit kailangan nila ng mercy? Because we still sleep. Katulad natin, tayo ay nadudupilas pa sa kasalanan. Can you say amen? Amen. Kung tayo ay nagkakasala, there is mercy for us. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4:16. Na kapag tayo nagkasala, ay lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos, humingi tayo ng habag nang sa gayon tayo ay patawarin ng Diyos. Mga kapatid, bakit niya binanggit yung those who follow this rule? Is that because not every time it is applicable to person? It's either curse or blessing. Ay hindi lahat applicable sa tao, hindi para sa lahat ng tao. Kahit anong blessing mo ang gawin sa Pilipinas, kapag ka ang Pilipinas ay patuloy na pinamumugaran ng mga kawatan, mandarambong, it's so hard to bless. Because God is a God of justice. Talagang darating yan na paparusahan sila ng Panginoon. Yan ang katotohanan. At alam natin, kapag kayo pumunta sa aklat ng Biblia, talagang ang Diyos ay darating sa punto na tapos na ang kanyang habag sa tao. Makikita rin yan sa Romans chapter 1. At sa Proverbs, sabi niya, hindi dadato ang sumpa sa tao na hindi karapat dapat sumpain. Kahit anong sumpa mo sa tao,
na gusto pagpalain ng Diyos, hindi yan darating sa buhay niya. Kahit naman anong sabihin mo, blessing, 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 kung hindi naman siya sumusunod, mga kapatid, alam niyo, protection yun ng tao. Not to bless people who are disobedient. Na sana ma-realize nila na kailangan nila ang Diyos. So, kailangan natin maunawaan ang katotohanan yan. Amen. Ang mercy naman ay para doon sa mga nadudupilas, sa mga nadudulas, nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Can you say amen? Amen. Tayo ay minsan ay natitisod. I mean, hindi sa ibang tao. Huwag kayo matisod sa ibang tao. Ibig sabihin, kayo ang may problema. You do not know how to respond. Let them answer to God. Hindi ko yung sinasabi para sa akin. Yan ay sinasabi ko pangkalahatan. It's your response to God that counts. Ganyan ang ibig sabihin ng law ni Christ. Pero, mga kapatid, meron pong sinasabi ang Hebrews 10:26 to 29 na if we deliberately keep on sinning, pag tayo ay nagpapatuloy na sinasadya ang pagkakasala, walang natitirang habag ng Diyos sa atin, kundi ang sumpa. Kaya ingat tayo doon. That's not for us supposed to be, pero yan ay babala sa mga Kristiyano. It is even a warning to those who have received the Spirit of God. Yan ang konteksto ng Hebrews 10:26 to 29. Punta tayo dito sa ating pang-anim. And ito ay sa verse 16. Sabi ni Apostol Pablo, "From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus." Diyan ay makikita natin na nakikiusap si Pablo, tigilan nyo na yan. Ano ibig sabihin? It's like kicking out the goats. Mga kapatid, si Apostol Pablo ito na sinabi niya, "I bear on my body the marks of Jesus." I do not need to prove by words to you of anything. Tumingin kayo sa akin. Maraming mga tagapagturo ng salita ngayon, ang proof nila na sila ay nandun nga ang Panginoon sa kanila are the things that they acquire in this world. Tingnan niyo si Pablo. "I bear the marks of Jesus in my body." Ano ibig sabihin? Alika. Gusto mo makita si Jesus? O, ayan o. Ano yan? Bato yan. Ayan o, tumusok. Ay, ano ito? Ayan, sugat. Ayan. Ang dami kong gasgas. Ano yung pinagmamalingkin ni Pablo? Bagong kotse? No? Bagong bahay? Hindi. Bagong church building? Hindi. The marks in his body. The persecutions concerning Christ. Mga kapatid, never was about anything except the cross of Christ. Amen. Except the marks of your body. Meron pa tayong paghihirap at yan ang iniiwasan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Kasi ibang nasa isip natin pagdating sa blessing. Malala yun, sabi ng Romans 8:17, tayo ay kasamang tagapagmana kung tagapagmana ni Kristo kung tayo ay kasama sa kanyang paghihirap. Rejoice when you face all kinds of trials and suffering. Sabi ni Santiago, even suffering, persecution, and adverse things are marks of the Holy Spirit. Pero never na sinabi ng Biblia na ang sukatan ng pagpapala o presensya ng Diyos ay mga bagay na nakakamtan natin sa mundong ito. Baliktad ang mundong ito. Punta kay Pablo. Halika rito. Gusto mong makita ang Panginoon? O, ayan o. O, ayan o. Ayan o. Malala ko yung sabi niya dito sa 2 Corinthians 11 sa verse 23. Are they servants of Christ? Dito ay kinukumpara na ni Pablo ang kanyang sarili dito sa mga nagkukunwaring mga apostol. Sabi niya, are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder. I have worked much harder. Been in prison more frequently. Been in prison more frequently.
Madalas akong makulong. Ano hanap natin? Mapayapang buhay, hayahay, dumarating na mga material na bagay. Eto si Pablo, anong pinagmamalaki niya? Sabi mo niya, have been flogged more severely and been exposed to death again and again. Laging may banta sa buhay ko. And then, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Ano yun? 39 na hampas. 5 times. So, kung yun ay 40 hampas, times 5, 200 na hampas. Hindi yan kurot. Kaya nga, kung titingnan mo ang katawan ni Pablo, marami talagang latay ito. Mga kapatid, alam nyo sa panahong yan, kagalakan ng mga tao ang manakit. Kaya kung may mga ganon, nagalit na galit sila, actually sila nga ang nagpahuli kay Pablo. At kung sila ang pahampasin sa tao, anong gagawin nila? Kukuha ng cardboard? Kukuha ng... No! Talagang hahambalusin sila. Hindi ko alam kung may panghambalos talaga na katulad ng ginamit sa Panginoon na sumasama ang balat o taban. Yun ang mga dinaanan ni Pablo. Yan ang mga pinagmamalaki niya. Tayo, anong pinagmamalaki natin? And then sabi pa niya sa verse 25, 3 times I was beaten by rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, I spent night and day in an open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger in the sea, and in danger from false brothers. Wala siyang masulingan. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst. I have gone often without food. I have been cold and naked. Alam niyo, pag binasa mo ito at ikumpara natin ang ating buhay, ang iisipin natin, mas sigit tayong pinagpapala. Pero pagdating sa langit, iisipin natin, special tayo doon. Kasi special na nga tayo rito sa lupa. Alam niyo, kabaligtaran talaga ang kaisipan ng tao sa mundong ito sa kaisipan ng Diyos. Na kung hindi tayo maging maingat, pag hindi mo alam ito, you will boast about those blessings. Well, I have this, I have this, I have this. Praise God for having those. Pero pag hindi mo ginagamit sa ikaluluwalhati ng Diyos, mananagot ka sa Diyos. Can you say amen? Amen. Bakit tayo pinagkakalooban ng Panginoon ng mga bagay sa mundong ito? Because God wants us to use them for His glory. Naniniwala ba tayo dyan? O are we using them for our own pleasure? Sabi ng Santiago, I think sa chapter 4, kaya kayo hindi pinagkakalooban ng mga ganito kasi gagamitin nyo lang sa sarili ninyong luho. Anyway, so those are marks of Paul's faithful service. And punta tayo sa ating panghuli sa chapter 6 verse 18. This is the final benediction of Paul. Sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen. Ang daling pakinggan, ano? Pero alam niyo, ibig niya sabihin? Because he was talking about the grace of our Lord Jesus Christ. Be with your spirit. Be with your spirit. Alam na natin, ang grace ni Lord dito ay hindi tungkol sa habag niya. Hindi tungkol sa mercy. Tapos ngayon sa mga Kristiyanong ito, ang habag niya rito ay yung enabling power ni God. Pero hindi para sa kanilang physical na accomplishment. It is for their spirit. Sabihin natin, spirit. Spirit. Bakit ganun ang sabi ni Pablo? Because there is a tendency na tayo ay nanghihina rin paminsan-minsan. Can you say amen? Amen. Minsan, ang dami ko narinig, gusto ko nang bumigay. Saan ka bibigay? Kabaklaan yun eh. Di ba? Yung kanta yun ng bakla. Gusto ko nang bumigay. Oh my God.
Hindi nga bumigay ang Panginoon, bibigay ka pa. Pero ito mga kapatid, ang ibig ko sabihin. When Paul was telling this to the Galatians, nag-expect siya na born again. You can never energize, strengthen a person whose spirit is dead. Di ba? Sabi ni Pablo, dati mga patay kayo. Meaning, spiritually dead yon. Pag ang tao ay na-born again, hindi nakakahulugan na talagang grabe ang kanyang spirituality na hindi na malalamig. And so there will come a time na tayo man ay parang nanghihinawa. And so this blessing is for us. Na ano sabi niya? The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. May the Lord energizes you spiritually. Your spirit. May He encourage you spiritually, or your spirit. And may His Spirit enables us to triumph sa panahon ito. Amen. Mga kapatid, tayo ay natapos sa ating 13 mensahe sa aklat na ito ng Galacia. Napakaganda po ng itinuro sa atin ng Panginoon. Kanina nasabi ko sa inyo, nakikita ba kayo ng mga bagay na panatilihin sa inyong mga puso? Napalakas ba kayo ng mga salitang ito na ibinigay ni Pablo? Kayo ba ay nababalaan sa mga bagay na kailangan nating talikuran? At kailangan ba nating panghawakan ang mga pangako na ating natutunan? Purihin po ang Diyos sa ginawa niyo ito sa ating mga buhay. Isa sa namang bagay na hindi nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano, ang maunawaan ang nasa aklat na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa ating pagkakataon. Pagkatapos sa bagay na ito, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, aming dakilang Ama, sa iyong kabutihan, sa lahat ng itinuro mo sa amin sa aklat na ito, sa mga ipinakita mo. Anumang bagay ito, naniniwala kami, ito ay para sa aming katatagan, sa pananampalataya, at ganun din ng aayos ng aming mga pamumuhay, and also energizing our spirit. Father God, I pray that these blessings of Paul shall be upon us also. The grace of the Lord Jesus Christ be with our spirit, and I bless your people right now, even those who will listen to this video, to bless them in their spirit. In the mighty name of Jesus Christ, bless us and give us your grace. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God.